Magsitayo na po. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos at ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot.
Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya ng mga bansang magpupurit, maglilingkod sa kanya. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo lang nalilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Si Kristo'y naging tao, Hari ng langit at mundo, kaya't manalig tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinapauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang sa Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang maalagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila sa Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Sa Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kalang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda makita sa pagbasa natin, lalo na sa unang pagbasa, ang pwesto ng pag-ibig sa buhay ng isang Kristiyano. At dahil nagmamahal sa Diyos, at ang tao nagmamahal sa Diyos, sinasabi natin hindi natatakot. Kung ganun natin titignan at babasahin ang katagang love dispels fear. Pero kung titignan din naman natin, dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, marunong tayo magtiwala sa Diyos. At hindi ba gano'n naman ang pundasyon ng pagmamahal? May tiwala. Dahil nagmamahal tayo sa Diyos, kaya nating ipagkatiwala sa Diyos ang buhay natin. Kaya nating ipagkatiwala sa Diyos ang kinabukasan natin. Kaya, kung pinagkakatiwala natin sa Diyos ang buhay, kinabukasan natin, pangarap natin, wala tayong ikakatakot at ikapapangamba dahil ang Diyos ang bahala sa atin. Hindi yun nangangulugang, ay, wala akong kinakatakutan. Siga ako. Hindi ho ganoon. Hindi ho yun yung iniisip nating walang kinakatakutan. Hindi tayo nangangamba, hindi tayo nag-aalinlangan dahil may tiwala tayo sa Diyos na minamahal natin. Di ba? At doon nagmumula yung confidence natin bilang Kristiyano. Yung confidence natin sa pagmamahal ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kahit na para sa pakiramdam natin, magulo, marami tayong problemang iniisip, maraming mga bagay na pinagdarasal, pero dahil nagmamahal tayo sa Diyos, kaya nating ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Hindi ba gano'n naman? Kasi kung walang pagmamahal sa puso natin, may pag-aalinlangan, may pagdududa. Pag yung taong kaaway mo, lahat ng gagawin niya, may pagdududa ka sa gagawin niya. Why? Because there is no love in your heart. Diba? Kung walang pagmamahal sa puso, ano meron? Pagdududa, pag-aalinlangan. Pero kung ang tao mahal mo, di ba? Lahat, kahit cellphone mo, wallet mo, ipagkakatiwala mo sa kanya. At alam mong hindi kanya nanakawan. Di ba sa mga mister? Kaya mo ipagkatiwala ang cellphone mo sa misis mo. Mga mister na kayo. Kaya mo ipagkatiwala yung wallet mo. Di ba mga mister? Na may tiwala ka, na hindi yan kukuha na 1,000 ng ibang pang-claim niya no, sa kanyang parcel na in-order sa Shopee o Lazada. Ikaw naman, pag minamahal ka, pinagkakatiwalaan ka, huwag mo sirain yung tiwala na yun sa iyo. Di ba? At yun ang pundasyon din ng pagmamahal ng Diyos sa atin at natin sa Diyos. Na kaya nating ipagkatiwala ang buhay natin sa Kanya dahil Siya ang pumapatnubay at nagbibigay ng pangangailangan natin. Di ba? God provides for everything. God loved us first. That's why we loved Him in return. Sabi ni San Juan. Sabi ni San Juan hindi siya tayong naunang nagmahal sa Kanya, kundi Siya ang unang nagmahal sa atin.
At ang sukli natin sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal din natin sa Kanya. At dahil nagmamahal, marunong magtiwala. Kaya ang tao may pagmamahal sa puso, marunong magtiwala sa Diyos. Check nga natin. Pumalakpak nga ang nagmamahal sa Diyos. Pumalakpak nga ng mas malakas ang nagtitiwala sa Diyos. Marami. Pero hindi natatapos sa pagtitiwala. Dahil nagmamahal sa Diyos, dahil nagtitiwala sa Diyos, anong kasunod? Marunong sumunod sa Diyos. Hindi mo susundan ang taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Di ba? Hindi mo susundan ang bilin sa iyo ng tao na wala kang tiwala. Pag wala kang tiwala sa tao nagbilin sa iyo, may pagdududa ka. Bakit ako inuutusan nito? Anong gusto niyang mangyari? Siguro sinusubukan niya ako. May pagdadalawang isip eh. Pero kung may tiwala, susundan mo at alam mong hindi kanya ipapahamak. Di ba? Alam mo na yung bilin niya sa iyo ay hindi magdadala sa iyo sa kapahamakan, kundi sa kabutihan. What is your assurance to do that? Because you trust and love the person that you are following. At sa atin din buhay bilang mga Kristiyano, dahil nagmamahal tayo sa Diyos, may tiwala tayo sa Kanya, sinusundan natin Siya. Sinusundan natin ang mga aral at turo ni Jesus. Sinusundan natin ang mga bilin sa atin ni Jesus na napapakinggan natin at pinagdinilayan sa banal na kasulatan. Kaya ang isang nagmamahal kay Jesus, sumusunod kay Jesus. Pag hindi sumusunod yan, walang pagmamahal sa puso yan. Pag hindi sumusunod yan, walang pagtitiwala sa Diyos yan. Pero dahil may pagmamahal, dahil may pagtitiwala, kayang sumunod. At yun ang pundasyon natin bilang mga Kristiyano sa pagsunod sa Diyos. Minamahal natin Siya, pinagkakatiwalaan natin ang Diyos, kaya wala tayong takot na sumunod sa Kanya. At yun ang naisabihin sa atin ni San Juan at ng ating Ebanghelyo, na dahil nagmamahal tayo, nagtitiwala tayo sa Kanya, ang takot at pangamba ay napapawi para mas buong makasunod sa Kanya. Kaya kung ano man ang umahad lang sa iyo na sumunod kay Jesus, dahil nagmamahal ka, ang takot at pangamba na yon ay mabubura. Ang paglatag ng buhay para sa Diyos, yung takot at pangamba ay buburahin ng pag-ibig natin sa Diyos. Ang takot at pangamba na sumunod kay Jesus ay buburahin ng matinding pag-ibig at pagtitiwala natin sa Kanya. Siguro ito yung pinakamahalagang bunga ng pag-ibig natin. Hindi lang natin sinasabing, mahal ko ang Diyos. Hindi lang natin sinasabi sa bibig natin na mahal ko ang Diyos. Pero sana dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, kaya natin magtiwala sa Kanya at kaya nating sumunod sa Kanya. Kaya check natin. Pumalakpak nga ang nagmamahal sa Diyos. Pumalakpak nga na mas malakas ang nagtitiwala sa Diyos. Pumalakpak ang nagsasabing, susunod ako sa Diyos.
Kayo nagsabi niya na hindi ako ha. At yan ang pangako natin sa mahal na pong Isus Nazareno. Minamahal natin siya, pinagkakatiwalaan natin siya, susundan natin siya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa ating Ama, sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglaban ang ating mga takot. Ang ating itugon, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi nakikita. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyan lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinihintay. Manalangin tayo. Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipinagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inakig mo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makayan ng maipagkaloob, mamahaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong maging maahinan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan
at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magdingning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na ang aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa.
mula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasam, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. Mag-uumpisa na po ang ating mga 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, bukas, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabindalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet
in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang makapagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.